Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin mga sinungaling ito matinding problema ng palasyo. Yan mga kababayan patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, ito pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito. Ito pong statement mga kababayan ng isang advocate, no, ng crime advocate yan mga kababayan. Sabi niya po mga karibin natin, kidnap for ransom resurgence could hurt economy. VAC warns yan mga kababayan. The resurgence of kidnap or ransom cases in the Philippines could hurt the nation economy. An anti-crime advocacy group warned yan mga kababayan, no, about po ito doon sa nangyari po, no, sa isang Chinese businessman mga kababayan na kinidnap pati at ginurgur po pati ang kanyang driver, no. Correct me if I'm wrong, Ki yata yung ano, no, yung apelyido ng Chinese na yon mga kababayan. Pero ito po ang sagot ng Malacanang mga kababayan. Or ito po ang sagot ni General Marbel, no, kasi this concerned General Marbel mga kababayan. Sabi po ni General Marbel, walang katotohanan, no, ang mga issue ng kidnapping. PNP naglabas ng babala laban sa fake news. Grabe naman po ito si General Marbel. Ba? Ito nga, napapansin nyo ba? Napapansin nyo po ba mga kababayan? Itong administrasyong ito, they are using the issue of fake news as a shield, no? Yung panangga nila laban sa katotohanan. Kasi mga kababayan, kapag lumalabas ang katotohanan, bigla na lang nilang ito-turned yung issue at sasabihin po nilang fake news yan. Di ba? Eto po mga kababayan, basahin po natin ang kabuuan ng statement ni General Marbel ng PNP. Chief po siya, Walang katotohanan ng mga ulat ng di umano'y pagdukot sa mga negosyante. Hindi natin pababayaan ang ganitong uri ng panlilinlang. Ang sinumang mapatunayang nagpapakalat ng fake news ay mananagot sa batas. Nagtitreten pa po siya, no? Tinitret pa po niya, no? Pinagbabantaan pa po ni General Marbel yung naglalabas po ng news, no, about doon sa pagkidnap. Meron na nga pong nagurgur, mga kababayan. Di ba? At yun po ang ebidensya. Paano ba yan? No? Kasi ang nangyayari ngayon, mga kababayan, no? Pag hindi po nila gusto yung balita, they will always say, fake news yan, no? Kahit may mga ebidensyang kitang-kita mga kababayan at ibinabalita sa mainstream media, no? Anong klaseng ito? Anong klaseng gobyerno ito mga kababayan, no? Kung ayaw niyong magtrabaho, gagawa nga kayo ng task, si DOJ Secretary Boying Rimulya, gagawa ng task force, no, para labanan ang itong kidnap ito mga kababayan. Tapos dito hindi po nagtutugma ang inyong statement ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Hindi ko lang na-save dito, pero nabasa ko po 'yun.
nagagawa po sila ng task force, I think, para labanan yung kidnapping sa bansa. Tapos dito, pinasisinungalingan po ni General Marbel, mga kababayan, ang isyung ito na walang katotohanan di umano ang issue ng kidnapping sa Pilipinas. At ito'y pawang fake news lang. Ngayon, General Marbel, no? Kung lahat po ng issue dito sa bansa ay magiging fake news na lang, kung lahat po ng isyong ipupukol sa inyo ay sasabihin yung fake news yan eh. Diba? Ibig sabihin wala kayong gagawin dahil fake news yan. Can you first verify or give us a document, something na may papakita mo to justify yung claim mo na walang katotohanan ang kidnapping dito sa bansa? Sapagkat, no, ang DOJ nga, nag-create sila ng task force. Diba? Well, anyway, ano pong inyong opinion dyan? Kaya nga nasabi ko dito sa thumbnail natin, mga sinungaling, ito ang matinding problema ng palasyo. Kasi po mga kababayan, no? Claire Castro, isa rin pong no? Sinungaling din. Sa administrasyong ito, no? Pagsisinungaling po ang kanilang armas. Armas ng administrasyong ito ang pagsisinungaling. Yun lang po mga kababayan. Kasi isipin mo dyan po sa hearing kay former President Duterte, di ba? Kay Senator Aimee. Nakikita ng nagsisinungaling pero wala pa rin na-contempt. Because nga, shield nila, no? Panangga nila yung pagsisinungaling. Nako. Eto, anong opinion nyo dyan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin ito mga kababayan. Sabi po dito sa politico.com.ph, may 3 years pa. Marcos still has time to bounce back in surveys, analyst. Sabi po ito ni sabi po ni political analyst Professor Edmond Tayao said President Ferdinand Marcos Jr. still has 3 more years to improve his survey numbers. You know what? Kung akong presidente, hindi tayo pwede maging presidente. Kung wais kang presidente, yan na lang Huwag natin i-example yung sarili natin kasi mababash po tayo no? Kung wais kang presidente, you don't care about these numbers. Ano ba ang dapat trabahuin mo? Ang trabaho mo, ayusin mo ang trabaho mo and these numbers will grow up and up and up like what former President Duterte did, di ba? Wala naman pakialam si former President Duterte sa sa mga survey-survey yan. Diba? Hindi nga siya yata nagko-comment sa mga survey-survey na yan Ginagawa niya lang po ang trabaho niya. To make sure that every lives of every single Pilipino, mga kababayan, ay nag-i-improve at natutulungan niya. Yun po yun Pero, kung, ito ang pagkakaiba, kung si President Bongbong Marcos Jr. magfo-focus dito sa survey numbers na sinasabing ito, malaking problema yan. Bakit mga kababayan? Pwedeng i-manipulate na lang di ba? Manipulate na lang yan kasi I'm not saying na yun ang gagawin niya, but that's what I'm thinking, mga kababayan. Pwedeng, sige, mababa ako sige, mababa pala ako eto. Baka tama tayo, baka sa susunod, baka sa susunod na mga survey, ay tumaas na si President Bongbong Marcos Jr. sa survey. Baka sakaling tama tayo, di ba? Sa iniisip natin. Kasi they are, parang concerned na sila sa survey na yan. Kapag trinabaho po nila ang survey, ay meron talagang resulta yan. At yan ang aabangan natin mga kababayan sa mga susunod na mga survey release ng mga result nila sa mga susunod na buwan or taon. Yan mga kababayan. 3 years pa. No? May 3 years pa pala tayong aantayin mga kababayan.
No? Ano kaya ang mangyayari within 3 years? Kasi biruin mo. Baka madoble po ang utang ng Pilipinas within 3 years, ha? Kasi doble pa eh. Ha? 6 kasi, 6 years, di ba? Kalahati pa lang tayo. Ibig sabihin, nangangalahati pa lang po ang utang ng Pilipinas at maybe or not, no? Kalahati pa. Kung ano yung utang natin ngayon, baka madoble po ang utang natin pagdating po ng end of term ni President Bongbong Marcos Jr. Nako po, wag naman sana. Ano nang mangyayari? 3 years pa yung mga ayuda. Nako, i-stop nyo na yan. Walang kwenta. Ito mga kababayan, pasadahan din po natin itong balitang ito. Ito, ano ko dito natatawa ko dito mga kababayan. Basahin ko po sa inyo AJK Victims Lawyer Attorney Joel Butuyan iginiit sa ICC na wag hingan ng government valid ID ang mga biktima dahil sa kahirapan ng mga ito. What? Di ibig sabihin mga kababayan walang valid identity, no? Ang mga biktimang ito, yung dadalhin nilang mga witness sa ICC, walang mga valid ID. Paano na? Yung legality. We are talking about legality dito. Hindi po kayo nag-aakusa sa isang aso, no? Hindi po kayo nag-aakusa sa isang hayop, mga kababayan. Ang inaakusahan po ninyo, former President of the Philippines. Tapos ganyan lang ang gagawin niyo. Walang valid ID ang mga haharap at magwi-witness doon po sa ICC. Di ba isang yan, pang-iinsulto? Iniinsulto nyo ba ang batas? Wag naman ganun. Kasi kung ilagay mo nga ikaw, Attorney Joel Butuyan, no? Ilagay mo nga yung sarili mo. For example, ikaw yung inaakusahan. Tapos kami yung nag-aakusa sa inyo. Wala kaming valid ID, wala kaming identity, di ba? Baka mamaya, kumuha kayo ng mga taga-ibang bansa na mukhang Pilipino, di ba? Posible yun, di ba? Mas marunong mag-Pilipino. Marunong mag-Tagalog. Doon, hindi naman kailangan Tagalog kasi itatranslate din naman. Anong masasabi nyo? Diba? Magtatanim na naman kayo ng mga biktima. Nako po, mahirap ito. Ang hirap ng kalagayan nyo, mga brothers. Diba? Ang hirap kasi dyan pa lang, dadaan na kayo sa butas ng karayom kasi hindi pwede na walang valid ID, even single document, no, na magpapatunay na ito ay ikaw at yung mga nagurgur ay sila nga, di ba? Well, anyway, problema nyo na yan. Yan ang sinasabi natin, problema nyo na yan. Kung paano ninyo makukumbinsi yung ICC na kayo po ay hindi mga sinungaling at kayo nagsasabi ng mga pawang katotohanan lamang, di ba? Mahirap po ang magsinungaling, mga kababayan. Okay? Alright, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. Pasadahan din po natin itong si Atty. Larry Gadon. Nako. Sabi niya po dito, malaking pagkakamali kay Senator Amy Marcos na magpa-endorse kay Vice President Sara Duterte dahil ito ay kiss of death. Ganon din si Camila Villara dahil wala naman talagang tao ang mga Duterte. Puti ka talaga. Gadon, ang sarap mong teresin. Are you very sure? Hindi ba ito fake news? Attorney Claire Castro, please. Kung ako po ang reporter, no, sa tanungin ko, Attorney Claire Castro, ano po ang masasabi ninyo dito po sa sinasabi ng ni Attorney Larry Gadon na
ang mga Duterte daw ay walang mga tao. Hindi nyo ba nakikita yung mga rally-rally? Hindi nyo ba nakikita yung mga sumusuporta kay former President Duterte? Bulag ka yata, gadon eh. Ah, ay, nako. Oh, ang nakalagay pa dito, Attorney Larry Gadon. Hoy, for your information, disbarred na po si Gadon. Dapat dito, disbarred Attorney Larry Gadon. Yan mga kabayan, di ba? Para wala nang maniwala na attorney ito. Kasi ang mga ganitong reasoning, no? Pangkanto, ay even pangkanto-kantong usapan, hindi po maniniwala na walang tao ang mga Duterte. Mga kababayan, nasa ibang planeta yata. Itong si Attorney Larry Gadon, mga kababayan. Oh, kung kayo ay naniniwala dito, abay, parehas po kayong nasa ibang planeta. Alright? Ito mga kababayan, panoorin po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. No? Umamin ang PNP na tumaas po ang kaso ng kidnapping. At least may pag-amin na, no? Hindi yung in denial. Kasi problema po pag dinideny, wala pong malulutas na problema. Okay, umamin na po yung PNP na talagang tumataas po yung bilang ng kidnapping. Ngayong first quarter pa lang, napakarami na po na naitala. Hindi, wala po tayo kagabi. Nakatulog kasi ko kagad para naman makabawi tayo. Tsaka yung mga hindi po nakakanood ng ganitong oras, no? Okay. So sa pag-amin na yan ng PNP, ito pong mga media kasama po ng yung media po kasama po yung ilang mga yung mga anti-Duterte. Sabi na hinihintay ko lang na ibintang nila sa mga Duterte at ano po yung anggulo. Ngayon po nakita po natin na ito pong latest kidnapping, lalo na po yung latest na talagang hindi na po nakatiis ang PCCI, naglabas na po ng statement. Nagawan pa po ng paraan ng media na ibintang media at kasabwat tong mga anti-Duterte na si Duterte po ang pagbintangan. Tandaan po natin, habang nangyayari po tong mga kidnapping na to, nakakulong po si Tatay Digong. Pero siya pa rin po ang sinisisi. Kaya inaming tumaas ang kaso ng kidnapping. Ito po ay abante, no? Tunay na tabloidista. Yan. Okay, inamin ng Philippine National Police na tumaas ang kaso ng kidnapping ngayong taon. 4 na buwan pa lang nakalipas, meron ng 13 kaso ng kidnapping na naitala ang mga pulisya. Pero kakaiba no mga kababayan. Iba po yung statement ni PNP General Marbel dito po sa statement naman ni Fajardo, no? Well anyway, kung umaamin na po sila, no? Abay, dapat lang gumawa sila ng paraan para, pero kung umamin sila tapos isisisi na nila sa nakaraang administrasyon or kay former President Duterte, meron ba silang basihan? Meron ba silang ebidensya? Baka kasi mamaya fake news na naman yan, di ba? Kita nyo naman sila na po ang umamin, no? O ngayon, ano po ang gagawin ninyo? Kung may mataas po, di ba? Ang mga businessman po, ayaw na nila, no? Sabi nila, tigilan nyo na to, lutasin nyo yung problema, wag na kayo magbigay ng kung ano-ano. Nahalata na rin po yan nahalata na po ng mga businessman na alam po nila, no? Tinotolerate lang po nila yan kasi anti-Duterte sila yung mga businessman natin anti-Duterte. Pero So yan mga kababayan, no? Mukhang talagang palubog ng palubog ang Pilipinas. Kasi biruin mo kung itong mga business tycoons, no? Ang tinitira ng mga kidnappers, di ba? Sino pa ang magnenegosyo dito sa Pilipinas, di ba? Aalis ng mga ito. Sino pa ang magnenegosyo? Ibig sabihin mga kababayan, hindi lang po illegal na droga ang lumalala ngayon.
pati po itong mga iba't ibang mga gawain ng mga bad elements of the society, no, ay parang they are ano ngayon blooming sila ngayon, di ba? Blooming po ngayon ang negosyo nila. Nako po, delikado ito mga kababayan. Nako. But anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po dito mga karibu natin? I-comment nyo na lang sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.